na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kuntsabahan, pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Oh, yun, ang tanong, Sec Vince. Sa tingin niyo ho ba absuelto itong si Manny Bunuan? Budget deliberation ho ngayon ng DPWH yan sa House of Representatives. Yan ho ang isasalang nila dyan sa Committee on Appropriation. Tignan ho natin kung paano aatakihin ng mga congressman na to ang budget ng ahensya. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Sa mga nahihirapang mag-subscribe, scan nyo lang ho yung QR code na yan. Kayo na hong pinaka-unang makakakita sa ating mga reaction video. Di ho muna tayo magme-mega love shoutout ngayon. Pero maraming salamat. Mega love shoutout na kagad dito kay Ma'am Raspberry, dito kay Ma'am Arizayen, dito kay na Sir Herbiscal. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga reaction video. Rekta na ho tayo dyan sa nangyayaring budget deliberation ng DPWH dyan sa House of Representatives. Game! Particular issue, because I don't think that it's constitutionally possible of returning the NEP, and we will be violating because it's very clear that ang rule po natin, 30 days after convening Congress, dapat nasa atin na yung NEP para maging basis ng ating General Appropriations Bill. So, yun po ang unang katanungan ko. Meron po bang balak pang ibalik yung National Expenditures Program sa Executive Department? Second, ano po yung magiging presentation ng DPWH ngayon? Kung i-overhaul naman yung buong budget? Yan. At kung i-review po yung buong budget, it would require district by district, region by region review. At kaya ba ng isang congressman na talakayin yung kanyang district budget ng isang region, yung regional budget in 5 minutes na ibibigay sa ating lahat? Madam Chair. Thank you very much po, Representative Erice. Ito na. Ayan na si Swansing. Yung kawawa naman daw si Swansing. Tawa ako nung sinasabi lang, kawawa naman si Chairperson Swansing. Like to clarify with regard to the concern on returning the NEP. Yung inilatag po ng mga party leaders ay rekomendasyon kay Speaker na ibalik po yung NEP. So there was no decision on the part of the leadership as to what to do with it. But now, meron na po tayong malinaw na desisyon. So we can definitively say that the House will not return the NEP to the executive. Hindi babalik yung NEP. So yun po, malinaw na yun po ngayong araw, hindi po ibabalik ng Kongreso ang NEP sa ehekutibo. Pangalawa po, I understand the concern with regard to the time limit. We will give the members the ability to raise their questions in succeeding rounds. So gawin lang po natin yon to give as many members. Malinaw walang balikan ng budget Kung anong nakasalang sa harap nyo, yun na yun As who would like to... okay na Okay, malinis na tayo. Kahit meron duplication, kahit na meron mga linabi dyan yung mga congressman nung nagdaang budget deliberation, okay na, wala nang balikan. Kailangan matuloy yan. Ituloy natin yan. Interpolate time to raise their concerns. But we can give the assurance po that we will have succeeding rounds if in case the initial 5 minutes would not suffice. Thank you very much for Representative Madam Chair, just... Representative De Lima. Okay, so I'll take it that the procedure now will be following actually the regular procedure. Majority, minority, majority, minority.
Ang sa akin po sanang Oh. kaisipan ay hindi ho ba Sayang ang saba. Wala, ano yun na lang ho natin. Ngayon ano na natin, nagkaroon tayo ng enlightenment, ika nga. Oh, yeah. Wala na, ano magagawa natin, ganyan talaga eh. Wala na, wala. Hanggang Pilipino, Pilipinas. Ngayong mga panahon na to, hanggang dito lang ho tayo. Okay? Huwag na ho kayong umasa, anak ng toko, dito sa Asia na to. Magkakaroon ng, ika nga, solusyon, magkakaroon ng mananagot na matataas na opisyal. Tignan natin. Pero as of today, base sa aking nakikita, wala naman tayong nakakausap, wala naman tayong nalalaman. Base lang ito sa ating pag-weigh ng mga nangyari sa mga nakalipas na panahon, huwag na ho tayong umasa. mas magiging orderly at magiging logical na hayaan muna natin po kung sino man po sa mga members of the House present today ang merong sasabihin o ipo-point out na mga mali doon sa NEP, especially pertaining to their district. So if any, instead of going through the usual procedure na we can touch any matter and then kanya-kanya na ring pag-point out ng mga mali sa budget entries. Yung meron lang pong mga may alam. Why don't we first ask those who would be pointing out specific entries in the DPWH budget? Sabihin muna po natin, Point of sasabihin muna po sa clarification, atin Madam Chair. before we, yes. That's my point. Yeah. That's just a suggestion. Madam Chair. Point of clarification, Madam Chair. Before that, I would Before like that- before Oh, that, I yeah, would no. like to respond to the query of Representative De Lima. We would have to abide by our internal rules in which Yan. we would recognize Internal rules members in the tayo. order of majority, minority, and independent members. So for today's proceedings, we will adhere to the internal rules of the committee. Madam Chair. First, Vice Chair Rodriguez, and then Deputy Speaker. Reyes. Yes, Madam Chair, we acknowledge and we appreciate the statements of the two gentlemen and our lady representative on their point of their parliamentary inquiries. However, Section 10 of our rules state that we immediately, after hearing the presentation, go to our interpellation, and it starts with the minority, goes to the majority. Therefore, I call on the chair to proceed and call our secretary to present its particular presentation for this committee hearing, and then let's go to the minority to us, followed by the majority. Thank you, Madam Chair. Thank you Kalma very lang, much. Rufus. With that, I Patayin ka recognize sa puso Secretary dyan. Vince Dizon to proceed with the presentation of the Department of Public Works and Highways. Oh. Yan. Sige, Rufus, banat. Banat lang ng banat. ComSec, please quickly fix the sound system for Secretary Vince Dizon. My apologies, Secretary Dizon. Ayaw atang pagsalitain itong si Vince eh. Ayaw kang pagsalitain, Brad. Ba't parang ayaw pagsalitain ito si Vince? Good morning, the honorable members of the Committee on Appropriations, the honorable members of the House of Representatives. Magandang umaga po to Chair Mika Swansing, Vice Chairs Congressman Romy Momo and Ronald Singson. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin ngayong araw. Unang-una po, hihingi po ako ng paumanhin sa members of the Committee on Appropriations. In lieu of a presentation of the budget,
Please, if you would allow me to just put into context where the DPWH and its budget is right now in the context of the events that were so clearly enumerated by the Honorable Representative De Lima. Alam niyo po, unprecedented po itong sitwasyon natin ngayon. Unprecedented po siya hindi lang dahil nandito po tayo sa sitwasyon na kailangang rebisahin at repasuhin ang budget ng isang ahensya na napapaloob sa National Expenditure Program habang dinidinig na ng Kamara ang budget. Pero tingin ko po, ayon na rin sa sinabi ng ating Pangulo, nitong paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo nitong nakaraang ilang linggo. Unprecedented po ito dahil sa mga nakita at nadiskubre na malawakang anomalya. Nako. Sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Not so long ago, the President was here delivering his SONA. And he so clearly and forcefully told the entire nation that he feels that enough is enough. Ako, mataas ang respeto ko dyan sa mama na yan eh. Kahit pa paano, mataas naman respeto ko kay Vince Dizon. Naging gabinete yan ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Secretary. Basta na mataas ang pwesto niyan. Anong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At marami tayong nababaltaan na magaling naman talaga yung si Vince. Kaso ang issue lang natin dyan, ba't mo tinanggap, Brad? Di ka pabubusog? I mean, yun naman, sir. Sakit sa ulo yan eh. Nung panahon ni Tatay Digong, ang principal mo, alam mo, walang problema. Hindi nagpupulburon. Yan, maliwanag pa na nagpupulburon. Ang tanong, bakit mo tinanggap? Alam mo na mayroong problema, Presidente. Diba? Ano, Vince, okay ka lang? Na hindi na dapat maulit itong mga nakita niya, nakita ninyo, at nakita ng buong bayan ng mga project na dapat para sa benepisyo ng taong bayan na nilustay lamang. So I think, honorable members, Chair Mika, please just allow me to first and foremost put into context the President's very clear directives to me as the new Secretary or Acting Secretary of the Department of Public Works and Highways. Dalawa lang po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Nung ako po ay sinabihan nito lamang wala pang isang linggo, nung pong Sunday, kung tatanggapin ko ba ang hamon ng pagiging secretary ng Department of Public Works and Highways. Lalong-lalo na 6 na buwan pa lang po ako sa aking dating trabaho bilang secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, 2 bagay lang po ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong 2 bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon. Kahit na po napakabigat po ng desisyon na hinarap ko sa paghiling ng Pangulo na ako'y maging DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Kasali ba siya nung bang sinabi niyang kailangan linisin from top to bottom? Kasi ang top ng DPWH, Presidente, di ba? Hindi, tatanong lang naman, baka masagot naman ako nitong si Sec Vince, di ba? Kailangan pong linisin dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kuntsabahan,
pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Oh, ngayon, ang tanong, Sec Vince, sa tingin niyo ho ba absuelto itong si Manny Bonoan? Sa tingin niyo ho ba off the hook na itong si Manny Bonoan dahil hindi na siya ang DPWH secretary? Yan din kasi ang tanong ng mga kababayan natin kasi ang dating kahit dyan sa House of Representatives nung huling hearing parang ang dating mga DE lang ang merong kasalanan itong si Manny Bonoan parang absuelto na kaagad di ba? Tayo naman ho ano lang naman mga miron lang tayo dito. Hindi naman ho sa pag-ano, miron lang ho si PH update dito. Wala ho tayong impluensya o kung ano pa man. Kung ano man ang maging desisyon ng mga wala ho tayong magagawa. Pero ito ang nababasa ng ating mga kababayan. Si Manuel Bonoan, hindi ho siya ika nga off the hook dito sa issue ng usapin ng flood control. Yung tipong, dahil hindi na ikaw ang DPWH secretary, okay na ganito ganyan. Kagaya ng ginawa nila dyan sa House of Representatives. Yung tingin ko naman sa Senado, ipapatawag siya ulit. Di ba, Sen? Di ba, Sen Marcoleta, ipapatawag siya ulit, di ba? Kasi sabi na nitong si Secretary Vince, di naman mangyayari yan kung walang kuntsabahan. Kung wala silang kasapakat sa loob, ika nga. Ako po at ang Presidente ay naniniwala na ang higit na nakararami ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Yeah. Unprecedented po ito, Madam Chair. Nahawa ka na ata kay Marcos Jr.? Sec Vince, nahawa ka na doon sa courtesy resignation. Trip niya yan Huwag ka masyado maglalapit dyan baka mabalitaan ko, sumisinghot ka na rin ng pulburon. Honorable members of the committee. Oh. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rinikomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakagat na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba. Kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Yan. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling proseso at hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan. Dapat mo mahalin yan. Vince, kailangan mo mahalin yung mga representative na yan. Sila yung magiging kasangga mo sa budget deliberation. Wala naman kayong magagawa sa DPWH kung wala kayong mahal na mga congressman, di ba? Re-reforma po tayo, hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po, marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget.
Yan po ay kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan, pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. Hindi ba dun At sa pakikipag-usap? makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Sek, hindi ba dun sa pakikipag-usap ng mga congressman, hindi ba nag-uumpisa dun ng korupsyon? Hindi ba dun nag-uumpisa? Kasi ako tatanungin ng ating mga kababayan, nag-uumpisa ang korupsyon the time na pumasok yung mga congressman sa usapan. Nakakatawa, bibili ka ng napakalaking lupa. Ngayon, para mapataas mo yung value ng lupa mo, idadaan mo yung kalsada sa gitna ng lupa mo. Walang ka conflict of interest. Bahala na kayo dyan sa mga congressman, matamaan na matamaan. Oh, yung matamaan, hindi kayo yun. Pero marami yan, sila lahat yan. Kaya, ano yan rinireplicate nila yung strategy ng mga colleague nila. Oh, sabi nung isa, taga Norte, bumili ako ng lupa. Laki ng lupa na bili ko. Siguro mga 10,000 hectares, hindi joke lang. Let's say mga 10 hectares. Kaso bukid. Kaso katabi ng National Road. Alam ko na, gawa tayo ng farm to market road na 4 lane. Ngayon, doon na, yan na. Siyempre gagawin na yan. Tataas na value lupa niya. Tapos doon niya ibibenta. Diba? Profit kagad. O di naman ibibenta, doon niya pauupahan. Mahusay. Ang tataba ng mga utak ng mga congressman na to. Sino kasama nila dyan sa racket na yan? DPWH. Gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso, nung ilang araw po ang nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH para po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately po, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po nating magkaroon nun. Kailangan din po nating magkaroon ng strict monitoring ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. At nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. Nandun po, nagmamadaling buhayin ng patay, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel. Kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito, worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa
Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingiin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po ako. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po litong-lito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para po mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po ay magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin. Hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hihingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So, tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito. Wag naman, Sheikh. Yung inyong yung inyong decision making, baka mayari kayo diyan, baka sa sobrang puyat nyo, maganda doble-doble yung mga project, di ba? Huwag ganun, matulog kayo. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyektong nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At uulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita niyong pagkakamali. At ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon. At please po, wag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita niyo po dito sa 2026 budget. At ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Maraming salamat po at thank you ulit sa pagkakataong ito. Thank you po. Thank you very much po. Maraming salamat po, Secretary Vince Dizon. Yun po yung intensyon namin. Yan po ang nais namin gawin ngayong araw na matulungan po ang Department of Public Works and Highways. Para doon sa mga congressman na nakausap itong si Manny Bunoan nung nagdaang budget deliberation. Sorry na lang, hindi na tuloy yung project nyo. Hindi na tuloy yung project nyo, mga dre. Na matepaso yung budget ng ahensya para po sa taong 2026. At maraming salamat po, Secretary Vince, na kayo po ay bukas doon po sa mga ilalahad na mga ng mga miyembro ng komite na ito na posibleng baguhin sa budget ng ahensya. So thank you very much po. This is going to be a collaboration between the House and the Senate and the DPWH in terms of ensuring that the budget for the DPWH for year 2026 will be fiscally sound and will be very responsive to the needs of the Filipino people. With that,
the committee invites questions from the members, particularly on the utilization of the previous budgets and the proposed allocation for fiscal year 2026. As part of the House's commitment to greater transparency in the budget process and in line with the current leadership's initiatives in the Committee on Appropriations to foster a more participatory budget process, we shall read the questions submitted by the civil society organizations after all members have propounded their questions to the agency. We request Secretary Vince Dizon and his team to please provide necessary clarifications and to respond directly to the issues at hand to ensure that this committee and the public following this proceeding are fully informed of the anticipated impact of the proposed budget of the Department of Public Works and Highways. May I remind our distinguished colleagues that each member is allotted 5 minutes for questioning or interpellation, excluding the responses of the resource persons. When you hear the first bell, may bell ba tayo dito? There's no bell, but we do have a timer, as you can see on the screen. You will be prompted if you have 30 seconds left to conclude your questions. And finally, there would be a time expired flashing on the screen once your time elapses. In accordance with the long-standing and respected tradition of the House of Representatives, and in accordance with our internal rules in the Committee on Appropriations, to accord preferential treatment to the minority members, followed by the independent and majority members. My apologies. Based on our internal rules, the order shall indicate majority member first, minority, then independent, then majority. So we will follow that line of recognizing our members in alternating manner. And with that, Madam Chair, I have a... Vice Chair Rufus, if yes, this is, may we proceed to recognize the first interpellator? This is regarding a point of order and a parliamentary inquiry at the same time. Madam Chair, we could not... we could not proceed, Madam Chair, with question and answers when there is no presentation of the budget. Correct. In other words, just like when we have our second reading of bills, there is always that committee amendments. Here, I think the best way, the Secretary is already studying it very well upon order of the President to review. What will be the basis for our questions when there is no budget presented? Practically, there is no budget being presented. What is submitted in the NEP is not what the Secretary will want us to discuss. So there's really, with that statement of the Secretary, let's allow him. Let's allow the Secretary and the team to be able to come out already what they see as their initial findings of deficiencies, of errors, so that when we come, we have a new budget that is already corrected by the proper agency for us to ask questions. Yan. We cannot ask questions now. Is there a budget pending? Because the Secretary has said na i-review. He would like to request us to give inputs, and we will do it. But how can we put inputs when what we will say may be already be corrected by the resubmitted budget of the DPWH? It's a procedural issue that we have to tackle. Because otherwise, what is the paper we are going to review? That's one submitted. He has said that there's so many mistakes there, so many redundancy, so many projects already finished but still in the budget. Let us give a chance to the DPWH and let's have a meeting after we give them some time, and that is where we will have our minority majority. But I submit to the chairperson. Palakpakan natin si Rufus Rodriguez. Kayo talaga, Madam Chairperson, wala kayong kaalam-alam dyan sa trabaho na pinasok nyo na yan. Asan yung budget? Asan pag-uusapan natin? Di ba budget deliberation to? Sinabi na nga ang daming palsipikado sa budget, pag-uusapan pa natin. Thank you very much, Representative Rodriguez. Again,
the position of the committee is that members have all been provided with a copy of the 2026 National Expenditure Program and subsequently the General Appropriations Bill of the Committee on Appropriations, and that those two documents as well as the BESF would be enough as a basis that the members can leverage to field their questions to the DPWH. I am also in agreement with Secretary Vince Dizon that it may be a little bit academically moot to look at to present a budget that would anyways be totally overhauled. Not revised, maybe an understatement. That would be totally overhauled. So with that, I move to recognize the first interpellator from the part of the... ano na pala eh, wala na palang kwenta na pag-usapan ng budget. Ba't pa natin pag-uusapan? Ang tanong. Para makapag-grandstanding yung mga kasama nyo dyan. Okay, Minority, Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice. You have the floor, sir. Thank you, Madam Chair. My apologies po, with the leave of SDML Erice. Umalis na si Erice. Umalis kasi alam niya walang kwenta pag-uusapan. Paano nga naman natin tatalakayin yung budget na alam niyo naman na i-overhaul, di ba? Talaga si Sonsing, mali-mali din. With the permission of SDML Erice, we would like to first recognize the Minority Leader Marcelino Libanan. You have the floor, sir. Libanan. Maraming salamat po, Madam Chair. Ang ating pong mahal na sekretary hindi nag-present ng budget dito at parang apologetic na siya sa ginawang budget ng DPWH. Pero kami po ay natasan magtanong, kaya ito pa rin ang itatanong namin. Yan o yung lead prosecutor. Sinong nag-utos sa inyo magtanong? So, sa akin tingin po, ang buong budget natin ay 6.793 trillion na ipinasa sa atin ng DBCC, ng ating Executive Department. At sa 6.7 trillion na ito, 880.01 billion ang pondo ng DPWH. Tama po ba? Tama po, Minority Leader. Tama po. At sa 880.01 billion, ang nababasa po namin na flood control projects ay umaabot ng 250.8 billion. Tama po ba? Tama po. Representing 32.3% of your budget. Ito po yun. 32.3% of your budget nasa flood control. Alam niyo, masaya po kami na inilabas ito ng ating Pangulo kasi kahit kami, hindi namin ito alam na ganito. Alam natin yan. Masyado mong pinapahina. Alam natin yan. Alam na sambayan ng Pilipino yan. 2024 pa lang, alam na namin na ninanakaw ang pondo ng flood control. Ayaw nyo lang kami pakinggan. Di ba? O pagkasabi niya na 5,500 flood control. O ano sabi namin? O nasaan yung flood control? Ibig sabihin, hindi gumana, may nagnakaw. Ano sabi nyo? Inaano nyo pa yung mga DDS, yung inaaway-away nyo pa eh. O ngayon, nagsalita ang Pangulo, mahiya naman kayo. Siya na kagad nagbulgar. Ito kalaki ang ating flood control projects, 32.3%. At unfortunately, ito yung pinaglalaanan ng malaking pondo ng ating bansa pero hindi natatapos ang ating baha. Nandyan pa rin ang ating baha. Aware po ba kayo sa top 20 flood-prone provinces sa ating bansa? Based sa ating geohazard mapping and assessment? Tama po ba? Alam nyo, may kasabihan ni Edward A. Murphy Jr., American Aerospace Space Engineer sa California, ang sinabi, anything that can go wrong will go wrong. Dito na po tayo nagsisimula magkamali. Dahil yung mga binabahang probinsya ay hindi natin tinatamaan. Anong binabahang probinsya natin? Number 1, Maguindanao, 158 hectares. Number 2, Cagayan, 135.6 hectares.
Number 3, Pangasinan. Number 4, Isabela. Number 5, Nueva Ecija. Number 6, Palawan. Number 7, Pampanga. Number 8, Agusan del Sur. Number 9, Zamboanga del Sur. Number 10, Iloilo. Number 11, North Cotabato. Number 12, Leyte. Number 13, Bulacan. Number 14, Northern Samar. Number 15, Tarlac. Number 16, Capiz. Zambales, Davao del Norte, Camarines Sur, and Western Samar. Ito po, yung ating top 20 flood control provinces na talagang binabaha. Pero sa pinaglalaanan po natin ng pondo ng DPWH, kayo po ang nag-identify dito. Nasa NEP po natin at nasa isumbong sa Pangulo po ito. 12 sa mga probinsya, wala po dito sa top 20 provinces. Ano bang basis ninyo sa identification? Kaya, mahal na Secretary, kailangan itong pag-aralan dahil mananalo lang po tayo dito pang maganda ang ating planning. Alam nyo, 2019, Secretary, napapansin ko sa aking probinsya sa Eastern Samar, sa bayan ko, San Rafael na barangay, Taft, Eastern Samar, may nagsulputan mga proyekto. Una, yung mga rock netting. 3 billion, hindi namin maintindihan. Yan, 2018. 2018 yan. Oh, yan. Yan yung pag-usapan natin. Yan, Eastern Samar, dyan tayo mag-focus. Samar. Hindi naman naglalandslide. Hard rock. Pero 3 billion ang inilagay. Yan. At pag-usapan natin may yan. mga flood control projects po kami na nakikita namin. Ngayon pa lang nagsulputan, isa sa Hernani, barangay ng Hernani ng Suong, at saka isa sa barangay ng Llorente. Ngayon pa lang sinimulan, 2024 budget. At ang nakikita namin 2024. ay malaki ang accomplishment na inire-report at actually nag-mobilize pa lang. In preparation, pag malaki ang accomplishment, pag wala nang nakakatingin, tingnan nyo po, baka ito na yung magiging ghost projects, kukubrahin na yung 100%. Malaki ang problema namin. Oh, mas malaki talaga problema nyo ngayon. Hay na nga mga kababayan, dito Silibanan. Oo. Segue pa eh. Oh, sinasabi ko sa inyo, yung mga rock knitting, yun ang pag-usapan natin. Yung lubog ngayon, huwag natin pag-usapan, rock knitting lang tayo. Maraming salamat po mga kababayan. Dito na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa page update. Di na muna natin papasandaan yung video na yun sa Senator Dante Marcoleta. Sa susunod na video na siguro, mahalin natin Pilipinas. Maraming salamat.